Good morning, church. Kumusta na po kayo? Amen. God is good kayo no sa atong mga kinabuhi. Amen. Always na kahit na hindi tayo nakikita sa personal, but kita ay in one spirit gihapon ta. Kay yung salita ng Diyos ay patuloy natin pinamamahagi sa bawat isa natin. Amen? Makikita po tayo ngayon sa Facebook. Ito pong sasalita po natin ng Panginoon. At bago po ang lahat, nagpapasalamat po ako sa Panginoon dahil binigyan po tayo ng time na mag-aral ng kanyang salita. At praise the Lord dahil tayo po ay patuloy na nag-aaral ng kanyang salita. Praise God. Hallelujah. Ito po ang ating tatalakayin ngayon na makikita po natin sa libro ng 2 Chronicles 7:14. Mga kapatid, kung may Biblia po kayo dyan, buksan po natin. Sabay-sabay po natin basahin ang salita ng Diyos doon sa 2 Chronicles 7:14. Amen? Praise God. At tumayo po tayo bilang pagrespeto ng kanyang salita. Praise God. Basahin po natin sa 2 Chronicles 7:14. If my people who are called by my name will humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven, and I will forgive their sin and heal their land. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Pagpalain ang salita ng Diyos na ating binabasa ngayon. Manalangin po tayo. Amang banal na nasa langit. Hallelujah. Lord, pagpalain mo ang iyong salita, O God. Hallelujah. Sa araw na ito, Panginoon, sa umagang ito, Panginoon. Even Lord, ang nakikinig nito, O God, i-bless mo ang kanilang buhay, Panginoon, na makarinig na itong salita na ito, O God. Hallelujah, O God. Salamat, Lord, sa araw na ito, O God. At I pray, Lord, sa bawat isa namin, Panginoon, na, hallelujah, tulungan niyo po kami, Panginoon, na aming maintindihan ng malalim nitong salita mo, Panginoon, sa 2 Chronicles 7:14, O God. And Lord, I pray, O God, na ako ang iyong ginamit, Panginoon, na nagpahayag ng iyong salita, Panginoon. Use me, O God, as your servant, Panginoon, as your blessing, O God, a vessel of blessing, Panginoon. Use me, Lord, as for your glory, O God. And thank you, O God. Hallelujah sa iyong salita, Panginoon. To you all the glory, honor, and thanksgiving. In Jesus' name we pray. Amen. Praise the Lord. Patuloy po tayo ngayon. Nandito po tayo ngayon sa ating pag-aaral ng kanyang salita. Hallelujah. Ang title po natin ngayon ay God's Reminder. Hallelujah. Praise the Lord. Ito po ang binigay sa akin ng Panginoon na title po, God's Reminder. Alam niyo mga kapatid, dahil po ito ang binigay sa akin ng Panginoon, God's Reminder. Dahil ang nangyayari sa alam natin ang nangyayari sa mundong ito. Alam natin po, mga kapatid, ang nangyayari ngayon. Isa pong malaking nangyayari ngayon na pandemic. Ito po ay global na nangyayari sa atin ngayon. At marami na pong buhay ang kumalas dito. Hallelujah. Kaya nga, ibinigay ng Diyos sa atin ngayon ang kanyang salita sa 2 Chronicles 7:14. Nga nagre-remind sa atin. Ito po ang God's reminder. So, ang itong topic po ngayon ay God's reminder. Amen? Hallelujah. Praise the Lord. Mayroon po tayong tatlong ibinigay ng Panginoon patungkol po sa kanyang salita. Letter A, God's reminder to His people. Alam niyo mga kapatid, ang Panginoon lagi po siyang nagre-remind sa atin. Hindi lang tayo manampapalataya, kundi lahat po ng tao sa mundong ito. Dahil po alam niyo po ang nangyayari ngayon, lalo na pong nahihirapan ang gobyerno natin, even yung mga frontliner o ano bang ang mga ginagawa ng gobyerno,
hindi nila alam ang ginagawa. Hindi nila alam kung paano ito masosolve. But, pag tayo po ay bumalik sa Panginoon at pag tayo po ay makikinig ng kaniyang reminder ng Panginoon sa atin, ito po ang ibig ng Panginoon na mangyari sa ating buhay. Letter A, God's reminder to His people. Number 1, call His name. Number 2, humble yourselves. Number 3, pray and seek His face. Praise the Lord. So tatalakayin natin ang number 1 ngayon. Ito po ang sinabi ng Panginoon. Call His name. Romans 10:13, ang sabi niya doon, for whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. Amen. Kaya lang ang problema natin ngayon, ang problema ng mga tao, iba ang kanilang tinatawag. Nakalimutan nila ang Panginoon. Praise God. Sorry. Minsan naiiyak ako sa Panginoon. Dahil marami din siyang mga remind sa aking buhay. Pero praise the Lord. Ito po ang sabi ng Panginoon, call His name. Tawagin natin ang Panginoon sa panahon na tayo po ay nasa kagipitan. Hindi lang po sa kagipitan, pati na rin sa ating yung bang kasaganaan natin. Kaya lang ang problema natin, pag nasa kasaganaan na ang tao, nalilimutan na ang Diyos. Amen. Praise the Lord. Kaya ang sabi ng Panginoon, doon sa Isaiah 50 verse 2, ang sabi niya doon na, bakit hindi ba maiksi ba ang aking kamay na hindi ako hindi ko kayo maabot at papagalingin ko kayo sa lahat ng inyong mga sakit. Praise the Lord. Nagpaalala po ang Panginoon. Naghahamon po siya. Sabi niya, hindi maiksi ba ang aking kamay upang hindi kayo tumawag sa akin. Praise God. At ang sabi niya doon, hallelujah, sa Isaiah 59 verse 1, na hindi maiksi ang kamay ng Diyos upang tayo ay hindi niya maabot. At hindi siya bingi upang ang ating mga panalangin na hindi niya maririnig. Praise God. Kaya po ang sabi ng Panginoon, call His name. Tawagin natin ang Panginoon. Praise God. Hallelujah. Praise the Lord. Sapagkat ang lahat ng nagsitawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. Praise the Lord. God's reminder to His people. Number 2, humble yourselves. Kailangan tayo magpakumbaba sa harap ng Panginoon. Hindi lang lalo na sa harap ng Panginoon, kundi sa lahat din ng tao. Magpakumbaba tayo. Tayo po ay isipin natin na tayo ang pinakamababa. Kahit marami tayong nasa posisyon tayo na mataas, pero kahit nasa taas tayo, magpakababa po tayo dahil ang yan ang gusto ng Panginoon. Humble yourselves. Praise the Lord. Ang sabi po ng James 4:10, ito po yung salita ng Panginoon na lagi po nating nababasa sa Biblia. Humble yourselves in the sight of the Lord, and He shall lift you up. Praise the Lord. Ang sabi din niya doon sa Matthew 5:3. Ang sabi niya doon sa Matthew 5:3 na mapalad kayong magpapakumbaba dahil mapapasa inyo ang kaharian ng Diyos. Praise God. Kung tayo ay magpapakumbaba sa harap ng Panginoon, mapasa atin ang kaharian ng Diyos. Hallelujah. Praise the Lord. Humble yourselves, Panginoon, mga kapatid. Kailangan magpakumbaba po tayo sa harap ng Diyos. Yan po ang gusto ng Diyos sa atin ngayon. Lalo na ngayon sa panahon na ito. Alam niyo, sa panahon na ito, lalong mahirap na. Dahil minsan bumibili ako doon kahapon sa downtown. Bumili po ako ng may binibili po ako. Lahat po ng tao nagpipila. Hindi naman dati ganyan. Nagpipila ang mga tao. Sa isang araw mo, mabibili mo kaunti lang dahil ang daming tao nagpipila. Dahil po sa pandemic na ibinigay alam niyo ba kung itong sakit na ito, wala pang baksin hanggang ngayon.
But ang Diyos nagre-remind sa atin kung tayo ay bumalik sa ating Panginoon, bibigay niya ang vaccine na pinaka-the best. Amen. Praise the Lord. Magpakababa kayo sa paningin ng Panginoon at Kanyang itataas kayo. Minsan nga kasi tayo ay nasa posisyon na nasa atin ang lahat, pero hindi naman tayo kalugod-lugod sa harapan ng Panginoon. Praise God. God's reminder to His people. Number 3, pray and seek His face. Praise God. 1 Thessalonians 5:17, ang sabi ng Panginoon, pray without ceasing. In other words, manalangin po tayo na hindi po tayo napapagod. Manalangin po tayo na walang batid. Praise the Lord, hallelujah. O sabi yan dito sa Tagalog, magpanalangin kayong walang patid. Yung manalangin po tayo sa Panginoon na hindi po tayo maghihinto. Hindi po tayo hihinto kahit ano ang mangyari. Kahit na maraming dumating sa ating buhay. Itong COVID-19 dumating sa ating buhay. Itong bagyo dumating sa ating buhay. But ang sabi ng Panginoon, nagre-remind po siya sa atin na hindi tayo huminto sa ating panalangin sa ating Panginoon. At sabi niya, seek His face. Kailangan natin na hanapin lagi natin ang mukha ng Panginoon. Dahil diyan natin makikita ang kasaganaan pag tayo ay nasa Panginoon. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Psalms 105 verse 4. Seek the Lord and His strength. Seek His face evermore. Ibig sabihin, ang mukha ng Panginoon, hanapin talaga natin hanggang magpakailanman at hindi natin nilimitahan ang kanyang lakas na kaya niya magpagaling ng lahat ng may sakit. Na itong COVID-19 na ito ay kaya ng Panginoon ay mawala sa ating buhay. Kaya ang sabi ng Panginoon sa kanyang salita, ang kanyang lakas, dahil siya po ang gumawa ng langit at lupa. Mas malaki po ngayon ang Panginoon kaysa problema natin. Amen. Praise the Lord. Okay, letter B. God's reminder. God wants repentance. Praise the Lord. Number 1, turn from wicked ways. Ang ating Panginoon, gusto niya tayo ay yung ating mga gawang liko, gusto niya na atin nang alisin sa ating buhay. Number 2, confess your sin. And number 3, return to God. Now, God wants repentance. Number 1, turn from wicked ways. Ang sabi niya doon sa Isaiah 55 verse 7, let the wicked forsake his way. Ang sabi niya, yung iwanan natin ang mga gawang liko, yung hindi nalulugod ng Panginoon, hindi kayaya sa kanyang mata. And the unrighteous man, his thoughts, yung mga pag-iisip natin na hindi gusto ng Panginoon, na yung pag-iisip natin na yung tayo po ang laging nangunguna sa ating buhay. Dahil ang sabi ng Isaiah 55 verse 8 and 9, ang aking mga salita ay hindi nyo salita, ang aking pag-iisip ay hindi nyo pag-iisip. Malayong malayo ang ating pag-iisip sa pag-iisip ng Panginoon. Dahil ang pag-iisip ng Panginoon ay perfect. Amen. And let him return unto God, unto the Lord, and He will have mercy upon him. Unto our God, for He will abundantly pardon. Praise the Lord, hallelujah. Ang sabi niya, lisanin nga natin ang ating mga kasalanan, ang mga bagay na hindi kaya kalugod-lugod sa harapan ng Diyos. Praise the Lord. At kung ito ang mangyari sa ating buhay, sasagana ang ating buhay. Amen. Hallelujah. God wants a repentance.
Number 2, confess our sin. 1 John 1:9, ang sabi niya doon, if we confess our sin, He is faithful and just to forgive our sin and to cleanse us from all unrighteousness. Ibig sabihin, kung tayo po ay ipapahayag po natin ang ating mga kasalanan, tayo ay handang papatawarin ng Panginoon. Isaiah 1:18 ang sabi niya doon, na kahit mapula, kahit gaano kapula o kaitim ang ating mga kasalanan, ang Panginoon po ay handang magpapatawad sa ating buhay. Praise God. Praise the Lord. Dahil ang sabi niya doon, hallelujah, yung bang nagtatago ng kasalanan ay hindi nalulugod ng Panginoon. Dahil ang sabi po doon sa Proverbs, hallelujah, Proverbs 28:13, ang sabi ng Panginoon doon, yung nagtatago ng kasalanan ay hindi magtatagumpay sa kanyang gawain. Praise God. God wants repentance. Number 3, return to God. Alam niyo mga kapatid, lagi ko pong nakikita sa social media, lagi pong marami pong mga ngaral, mga nangangaral ng salita ng Diyos. May nagsasabi doon, return to God. God wants repentance. Babalik tayo sa Panginoon. Ang sabi ng Hosea 12:6, therefore, turn thou to the God, keep mercy and judgment, and wait on thy God continually. Amen. Continually. Hallelujah. Yung bang naghintay tayo sa Panginoon na kailangan continually, kanyang patuloy tayong maghihintay sa Panginoon. Kaya babalik loob kayo sa iyong Diyos. Mag-ingat ka ng kaawaan at ng kahatulan. At hintayin mong ilagi ang inyong Diyos. Yun ang sinasabi ng kanyang salita. Amen. Praise God. God wants repentance. Hallelujah. And now, but ito po ang response ng Panginoon sa ating buhay. Ito po ang nais niya. Letter C, God's response. Pag tayo po ay ang buhay po natin ay nasa Panginoon na. Yung ang buhay po natin ay maganda na sa paningin ng Panginoon. Ito po ang kanyang response sa ating buhay. Number 1, God will hear from heaven. God will forgive our sin. God will heal our land. Praise the Lord. Ito na po ngayon ang hinihintay natin na ang gusto ng Panginoon na tayo po'y bumalik sa Kanya. At ito pong God's response ng Panginoon sa atin ay Kanyang matutugunan ang Kanyang response. Praise God. Number 1, God's response, God will hear from heaven. Sabi ko nga kanina, nga ang Panginoon na hindi bingi sa Isaiah 59 verse 1, na hindi siya bingi upang hindi natin marinig, hindi niya marinig ang ating mga panalangin. Praise God. 1 Peter 3:12, ang sabi niya doon, for the eyes of the Lord are over the righteous, and His ears are open unto their prayers. Tutukan natin itong salita na ito. Ang kanyang tainga ay laging nakikinig sa mga panalangin ng matutuwid. Pero pag hindi matutuwid ang kanyang tainga ay hindi niya maririnig. Praise God. At yung ang mata ng Diyos ay laging nasa matuwid. Wala doon sa mga hindi matuwid. Praise God. Sabi niya dito, for the eyes of the Lord are over the righteous, and His ears are open unto their prayers. But the face of the Lord is against them that do evil. Nasusuklam talaga ang Panginoon sa mga gumagawa ng mga kalikuan. Kaya ang sabi niya, binabasa natin kanina, na iiwanan natin ang mga likong gawain. Praise the Lord. God will hear from heaven.
Sapagkat ang mga mata ng Panginoon ay nasa mga matuwid. Amen. At ang kaniyang mga pakinig sa kanilang mga daing. Ngunit ang mukha ng Panginoon ay laban sa mga nagsasagawa ng masama. Tingnan po natin. Lahat po tayong matutuwid, ay yung mga wicked at matutuwid ay lagi pong dumadaing sa Panginoon. Kaya minsan nga tayo matutuwid na, tayong mga anak ng Diyos, dumadaing tayo sa Panginoon. Nagtataka tayo, ba't matagal ang response ng Panginoon sa ating buhay? Alam niyo mga kapatid, dahil hindi po perfect tayo sa harap ng Panginoon. Hindi po natin binigyan ng pansin ng Panginoon. Praise God. Hallelujah. Kaya mga kapatid, ang sabi niya sa kanyang salita, na ang kanyang mata ay lagi pong nakatutok sa kanyang mga anak. Lagi po siyang tumitingin sa atin. At masaya nga tayo ngayon dahil ang Panginoon kahit tayo po ngayon ay walang mga trabaho, karamihan sa atin walang mga trabaho, ba't tayo po ay inaalagaan ng Panginoon? At salamat po tayo ay malalakas pa hanggang ngayon. Tayo po ay nagpapahayag ng kanyang salita. Tayo po ay nakakarinig ng kanyang salita. Kaya itong araw na ito, itong panahon na ito, huwag natin sasayangin ang ating time. Ang ating time kailangan precious sa ating buhay sa panahon na ito. Dahil alam natin na ang Panginoon ay malapit na siyang dumating. Alam niyo mga kapatid, marami na akong naririnig ng mga nakapahayag na salita ng Diyos at tumutugma po sa kanyang mga salita na ang kanyang pagbabalik sa second coming ng Panginoon ay nangyayari na ang mga sign ngayon. Kagaya ng nation against nation, pandemic, global, pandemic meaning kamatay, yung bang maraming namamatay, mga sakit. Praise the Lord. At dumating na rin ang kagutom, yung bang lahat ng tao nagugutom na rin. At higit sa lahat, naalala ko na nababasa ko ang salita ng Diyos na yung nagpapadala siya ng yung bang kagutom, yung gutom sa lahat ng bansa. Hindi lang sa physical na gutom ngayon na naranasan natin, pati na rin sa spiritual. Amen? Kaya nga, atin pong i-grab natin ang opportunity. Pag tayo po may time na makarinig ng kanyang salita, tayo po ay patuloy na makinig. Praise the Lord. Patuloy po tayong magsalita ng Panginoon. Pag-aaral ng kanyang salita. God's response. Number 2, God will forgive our sin. Praise the Lord. Ang sabi niya sa 1 John 1:9, ang sabi niya doon, if we confess our sin, He is faithful and just to forgive our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Amen. Alam na natin yung kanyang salita. Ang gagawin lang natin, ipahayag natin ang ating mga kasalanan at huwag nating itago. Praise God. Number 3, God's response, God will heal our land. Kaya mga kapatid, ang sabi sa ating text sa 2 Chronicle 7:14, na tayo po ay magpakumbaba, hanapin natin ang mukha ng Panginoon, at tayo po bumalik sa Kanya. Ito po ngayon ang God's response sa ating buhay. Ang tugon ng Panginoon. Number 3, God will heal our land. Papagalingin niya tayo sa lahat ng sakit. Deuteronomy 7:15, ang sabi niya doon, and the Lord will take away from thee all sickness. Tingnan natin ang salita ng Diyos. Ilalayo po niya tayo diyan sa mga sakit, and will put none on the evil diseases of Egypt, which thou knowest. Upon this but
will lay them upon all them that hate thee. Praise the Lord. Alam niyo mga kapatid, ang salita ng Panginoon ay na malinaw sa ating buhay. Na tayo po isa lang po ang gusto ng Panginoon, na huwag po tayong gumawa ng kasalanan. Alam niyo mga kapatid, ang dahilan ng lahat, ang kasalanan. Kaya laging ina-emphasize ng Panginoon, ang kasalanan ating alisin sa ating buhay. Praise the Lord. Dito na po tayo sa conclusion natin. God wants His people to humble ourselves. Call His name. Tawagin natin ang Panginoon. Huwag natin tawagin yung sino pang tatawagin natin. Turn from their wicked ways. Yung bang tumalikod tayo sa lahat ng mga bagay na hindi kalugod-lugod sa harap ng Panginoon. Pray and seek His face. Pray continually. God wants us to live with Him forever. Yung bang meaning, forever talaga. Yung bang hindi ka naaalis sa kamay ng Diyos. So we must follow and obey His commandments. Alam niyo mga kapatid, ito po, kung gagawin natin to, yung God's response, yung tatlong God's response ng Panginoon, itutugon niya sa ating buhay. Praise God. Luke 13:5, ang sabi niya doon, no indeed, and I tell you that if you do not turn from your sins, you will all die as they did. Amen? Lahat po tayo mamamatay kung hindi natin, kung hindi po tayo tatalikod sa kasalanan. Praise God. Hallelujah. Tatagalogin natin. Abisaya pala. Sultihan ko kamo nga kung dili kamo maghinulsol mubiya sa inyong mga sala, mga matay usab kamo. Yun po ang sabi ng Panginoon. Tayo din pong lahat, mamamatay tayo pag hindi natin itatakwil ang kasalanan sa ating buhay. Praise God. Glory to God. Church, God bless us all. Thank you. Salamat. Tayo po'y manalangin. Salamat, Lord, sa iyong mga salita, O God. Thank you, O God, Jesus. Ito pala ang gusto mo, Panginoon, sa aming buhay, na kami po ay magsisi sa aming mga kasalanan, na aming pong talikuran ng mga likulikong mga gawain po namin sa aming buhay. At ang gusto mo pala, Panginoon, na gusto namin na lagi po namin hahanapin ang iyong mukha. Ang gusto mo pala, Panginoon, na lagi po namin ina-acknowledge ang iyong lakas. Na hindi ang aming sariling lakas, kundi ang iyong lakas po, Panginoon. Ang gusto po pala mo pala, Panginoon, sa aming buhay, na kami po, Panginoon, ay laging nasa iyong kamay. Salamat, O God, sa oras na ito, O God. Ang iyong mga salita, Panginoon, ay buhay sa aming pong buhay. Lord, pagpalain mo po ang lahat na nakikinig ngayon. Even po ako, Panginoon, na-bless po ako sa iyong mga salita, O God. Thank you, Jesus. We worship you, we magnify your name. We lift up your name, O God. Truly, you are worthy to be praised, O God, because you are holy, O God, Jesus. And thank you, Jesus. We worship you. To you all the glory, honor, and thanksgiving. In Jesus' name we pray. Amen.